officials. Yes sir, oo. Na ako sa listahan, daghan kaayo mi nga naa sa listahan sa ICC. Nahibaw ko ana kay pag-abot na ko dito natingala ko nga nung sa sugod pwede pa ko mobisita kada adlaw. Giundang nila pagkahuman ilahan ang gina-record ang mga ginaistoryahan namo ni Pangulong Duterte. So nasabtan ako nga nagapaminaw sila sa amo ang ginaistoryahan kay ang ilahang huna-huna ang amo ang ginaistoryahan kung unsa ang kaso o unsa ginabuhat sa kaso na ginabuhat nato sa kaso dinhi sa Pilipinas o mga strategy sa kaso. Dili lang ako, layo pa ang pangalan dito. Ang nauna nga mga pangalan dito mao kay Senator Bato de la Rosa, kay katong dating Chief Albayalde, ang katong dating Police General si Danao o Police General si Karamat. Napo dito ang pangalan ni Bongbong. Mauna usas ila bago ako. Thank you, Madam President. Yusek, papasok lang po nitong statement ni Senator Amy Marcos that tomorrow ay magre-release siya ng final result ng kanyang investigation, saying that there's a group effort from the administration to arrest former President Rodrigo Duterte. Sinabi po ng senador na may planadong hakbang para pabagsakin ang mga Duterte at hindi raw po alinsunod yung pagka-aresto sa dating Pangulo sa batas ng Pilipinas. Just a quick reaction on this statement po ni Senator Amy. Hindi na po siguro kataka-taka kung ganyan po ang kanyang magiging panuran, kanyang opinion. Bago pa naman po siguro nag-hearing ay makikita na po natin kung saan ba ang gawi ni Senator Amy Marcos. Chloe Hufana, Business Mirror. Pero karagdagan, of course, ang palasyo dinideny kung ano man ang kanyang opinion. Yan, nagsasabi lang ako ng totoo no, sa 20 pesos per kilo na bigas. Dahil that is a campaign promise and it's a little too late. Too little, too late siya. At magtataka ka kung meron tayong 20 pesos per kilo na bigas, bakit sa Visayas lang ito i-implement? Nakikita natin mahina yung mga senador ng administrasyon doon sa Visayas. So, wag daw po may rally ng crab mentality. Kaya nga ma'am, hindi yan na pagiging na mapagpuna. Nagsasabi ako ng totoo. It's a campaign promise, yung 20 pesos per kilo na rice. And ngayon lang in-implement na panahon ng eleksyon. It's sabi ko nga, too little, too late to comply with the campaign promise ngayon. At para lang din sa isa pang darating na eleksyon kung sa lugar sa Visayas kung saan mahina ang numero ng mga kandidato ni BBM. Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Lagot na VP Sara Duterte ay na-corner na ng Interpol. VP Sara mukhang nag-iingat na dahil sinusundan na ngayon ng Interpol. Mismong si VP Sara Duterte ang nakakita ng listahan ng mga pangalan na isusunod na aarestuin ng Interpol sa utos ng ICC or International Criminal Court nung ito'y bumisita sa The Hague, Netherlands sa kanyang ama. Ibinunyag mismo ni VP Sara na kasama ang kanyang pangalan na nasa ICC. Subalit bago pa ang kanyang pangalan ay nauuna di umano ang pangalan ni Senator Bato de la Rosa na dating PNP Chief. Nandoon din ang pangalan ni dating PNP Chief Albayalde, General Danao at General Karamat. At sila umano ang isusunod na huhuli ng ICC. Sa kaugnay na balita ay ilalabas na di umano ni Senator Amy Marcos ang resulta ng kanyang investigation hinggil sa pagka-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. Ani Amy Marcos ay mayroong group efforts at planning ang nangyari sa Administrasyong Marcos sa pagpapa-aresto kay FPRRD.
Pinagplanuhan di umano kung kailan at paano maaresto ng Interpol ang dating Pangulo. Bagay na idininay ng palasyo ayon kay Undersecretary Attorney Claire Castro, presidential spokesperson. Aniya, hindi na nakakagulat ang mga aligasyon na ito ni Senator Amy Marcos. Wala di umanong basihan ang lahat ng mga paratang nito sa Pangulong BBM. Inaantay ngayon ng marami kung ano pang ilalabas ng senadora hinggil sa ginawa nitong pag-iimbestiga sa pag-aresto ng ICC kay former President Rodrigo Roa Duterte. Ma'am, last na po. Reaction lang din po. Sinabi kasi ng pamilya Duterte na ang pamilya Duterte po daw magiging agresibo na rin sa pangangampanya. Ano po yung reaction ng Palace? Thank you. Good luck. Okay, katulad po nung binanggit ko sa inyo kahapon na meron po kaming pasabi na mag-ingat po na malamang ay may manabotahe sa proyekto pong ito ng Pangulo patungkol po sa 20 pesos per kilo or kada kilo ng bigas. Baka ang sinabi po natin ay baka meron na namang mga fake news peddlers na gumamit at pakita na ang mga bigas na ibebenta ay panghayop. Dahil yun po ang sinabi ng Vice Presidente. At para patunayan, malamang ang sinasabi ng Vice Presidente ay nagkalat na naman ang mga fake news peddlers. Ingatan po natin ito dahil muli sasabihin po natin, ang ibebenta na bigas ay yung halagang 33 pesos kada kilo. Ito po yung regular na ibinebenta sa ngayon. Meron po tayong nakitang isang vlog or na post. Panoorin po natin ito. Yung pinakasimula po nito. So, ito po, habang po hinintay natin yung video na maipalabas. Okay. Hindi ko gusto ng mga kalasipang. Ang ibig daw sabihin nito ay parang nguyain nyo, inyo na yan. Pinapakita po yung halaga na 20 pesos na ang pinapakita sa taong bayan ay ito, ang bigas na sinasabi sa proyekto ng Pangulo. Unang-una po, that's fake news. Disinformation. Mag-ingat po tayo, lalong-lalo na po, na pinakita po ni Senator Tolentino ang halaga sa isang cheque. Para sa mga keyboard warriors. So dito po mag-ingat po ang mga Pilipino dahil ang ibebenta po na bigas ay yun sa mga authorized outlets. Mag-ingat po tayo sa fake news peddlers. Sinisira ang proyekto, sinisira ang Pangulo, sinisira ang hope, ang pag-asa ng bawat Pilipino. Hindi pa po nasisimulan ang paglabas ng bigas na ibebenta sa market at sa kadiwa. Patungkol po dito sa proyektong ito. Hindi pa nga nakikita, wala pang nakikitang bigas na ibebenta, pinipintasan na. Pinipintasan na panghayop. Sinabi na rin po ni Secretary Laurel ang pagkadismaya niya sa statement na ito ng Vice Presidente. So muli, tandaan po natin mga kababayan ko, ang kagustuhan po ng Pangulo ay makapagbigay ng magandang serbisyo sa inyo. Huwag po natin hayaan ang mga ganitong klase ng pananalita ay makasira. Hindi lamang sa Pangulo, kung hindi sa buong bansa. Hindi pa po nagro-roll out itong mga ibebentang bigas. Hintayin na lang po natin kapag po natapos na po yung guidelines at nailabas na po ito at saka natin mapapakita kung ano ba
ang magiging resulta para sa mga kababayan natin, lalo na pagka nasa laylayan ng lipunan. Secretary. Okay. Tapos na po yung tanungan natin kanina. Binanggit ko lamang po ang mga videos na ito na mag-ingat po tayo. At dito po nagtatapo. Lalabas sila ng statement no na kesyo ito hong nagdaang Semana Santa, opo, ang crime rate, ang index crime bumaba, ano po mga etc. Sabi ho ninyo, yung inflation, parang ang datos ng PSA ito'y bumabagal, no? Oo, kumbaga mas maganda ang lagay ng inflation rate natin. Pero sinasabi ng mga tao, ang problema namin inflation pa rin. Dito ho sa PNP, bumababa daw po ang index crime, no, ang krimen sa ating kapaligiran, pero napapanood mo sinaksak na Koreano, hinold up, binarel, patay. Yung isang sumakay lang ng, yung isang nagmamasada lang ng tricycles, pinagsasaksak. Yun, ospital. Nakita mo itong basag kotse ngayon. I mean, to be more pragmatic about this, parang hindi rin po sigurong makatotohanan yung sinasabi ng PNP na bumababa ang krimen, pero ang amin nababalitaan at mapapanood, puro krimen. Yun na nga po sa nangyayari. Kaya yan din po yung pakiusap namin sa mainstream kasi po, ang na-news talaga yung mga isolated cases na tulad niyan. Kasi ako po, ngayon, paglabas ko sa bahay, wala naman ako nakikitang saksakan. Pagpunta ko dito sa palengke, wala naman ako nakikitang snatching. So, I mean, kung paano ito ipakita sa news, yun yung pumapasok din sa atin. Kasi nakikita natin Kaya sabi natin, sana nga rin po, maliban sa mga negative na mga news, makita din po yung ganda ng ginagawa ng gobyerno. So, yun din po yung pakiusap namin. Sabi ko nga, kung ganyan kagulo, sir, kung ganyan karami yung krimen, siguro talaga dapat na alarma na tayo. Chaotic na yung dating. So, kaya naniniwala ako na bumababa yung crime index niyan. Because, yan po, siguro ang nakikita at nagre-reflect naman talaga. So, siguro, isang tabi natin yung mga nakita na sa TV. Kasi yan talaga yung news nila. Isang beses na saksak, isang beses na buksan ng salamin, or binasag yung salamin, news yan. Pero hindi naman lahat ng lugar nagbabasag ng salamin yung mga tao para magnakaw. Opo. So, paano ho kaya yun, ma'am? Kung, kasi, parang paano kaya ang treatment doon ng mainstream sa police report, no? Yung ganong uri po. Kayo po, ano pong suggestion niyo po, ma'am? Paano po natin dapat pong ilabas ito? Kasi kami ho naman din, ang aming mga reporters, obligado po no, na ito'y ilabas kasi nga din may visuals, may complainant, may victim, etc. So, paano po? Kayo po, ma'am, kami po'y makikinig. Paano po, sa tingin po ninyo, ang dapat po na paghawak po sa pagturing po sa ganitong mga uri ng balita? Halimbawa, ito suggestion lang, sir. Halimbawa, may nahuli, snatching. Sana, ma-monitor din kung itong taong to ay nahuli. Kung itong taong to ay napagbayad. Hindi yung puro krimen lang, tapos yung mga nagawa na paghuli, nakulong, parang hindi naman siya nababalita lagi. So, di ba dapat pantay siya? Kung ano yung ginawa ng police, mabilis sa paghuli, dapat ma-praise din naman natin. Uy, ang bilis. At tuloy dito, sir, ito katulad nung yung paghuli ng tatlong suspect regarding this Mr. K case. Yung ibang mga fake news peddlers, ito, sir, sasabihin nila, ay, hindi yan totoo, fall guy yan. So, syempre, ibang mga tao na yun ang nakikita at nadinig, magkakaroon na naman ng ibang imahe ang gobyerno. Magiging negatibo na naman. So, ang sa akin lang, sir, kung merong nahuli, may ginawang krimen, at nahuli at may ginawa rin na maganda ang kapulisan dahil sa mabilis na aksyon, sana napapakita rin kaagad-agad. Yun lang po. Kasi mga petty crimes, so dapat meron din po sanang mapakita na na-resolve to agad. Assistant to Counsel, dito po sa usapin po ng kinakaharap na kaso ng dating Pangulong Duterte sa ICC. Magandang gabi po dyan sa inyo, Attorney.
Magandang gabi at Opo. magandang umaga pala sa Pilipinas. Opo, thank you. Ma'am, ito nga po, no, ngayon ay headline po dito sa Pilipinas, itong 181 items, no, na mga ebidensya na hawak po ng prosecution na isunumite sa panig din po ng depensa. Ito ho bang 181 items na ito? Kasama ba dito yung sinasabing posibleng mga ebidensya para po naman, sinasabi nga po, no, para po sa innocence or mitigating circumstance po sa panig ni dating Pangulong Duterte? Posible. Yung ebidensya kasi na required na ibigay ngayon, though, ay hindi pa naman yan yung pangkalahatan ng ebidensya. So, initial pa lang yan. At yung parang exculpating evidence, yung tawag kasi dyan ay kind of required to be submitted already. But yung evidence, hindi yan yung tipo, ito yung mga pangalan, ito yung mga ano. Ang hiningi lang dyan, bilang. O kaya language. Ano ang English ba yan? Tagalog, Cebuano. Mas ganun yung mga hinihingi impormasyon. Kaya baka hindi pa yung bugahan o kaya yung mismo patungkol sa merits of the case. Totoo bang humihingi po ng extension si Karim Khan para po sa submission po ng additional evidence? Yes. Yung deadline kasi niya ay, sa totoo, actually April pa. Pero parang April 11 ba? Hindi, sorry. April 11 yung sa kay Duterte. At sa bahagi niya, parang mas direksyon. What is the direction of your of your defense? Actually, sa kanya, ang tanong, balak mo ba na mag-invoke ng ng insanity, etc. Kung ano mang depensa yan. Pero dito kay Karim Khan, ang kanyang hinihinging oras yata, i-check ko, pero parang may nahingi pa siya ng dagdag oras pa, mag-submit pa ng additional. So, itong initial 181 items, mas yung parang background, ano bang itsura nito? Ito ba ay nakapapel? Ito ba ay video? Ito ba ay tao, testimonya? So, ganun ang itsura ng submission or yung interpares exchange of information nila. Okay. Bakit po yata, ma'am, kung mamarapati lang po ninyo, kayo ba'y nakikipag-usap mismo dito po sa ICC prosecutor bilang counsel dito po ng mga biktima ng umano'y drug war? Hindi kami nakikipag-cooperate or hindi kami involved sa prosecution of the crime. Talagang office of the prosecutor lang yan. Ang victims ay may ibang papel. Hindi namin papel na kumbaga pruwebahan yung krimen. Di parang second prosecutor. Hindi mas sa amin ay views and concerns of the witnesses. Kaya sa totoo, of the victims. Kaya sa totoo, kung bulag din kami sa kumbaga kaso ng prosecution, pero susuportahan namin sila all the way. Yung Office of the Prosecutor ay nasa loob, nakapaloob sa korte. So meron siyang sariling opisina doon. At kumbaga independent siya sa iba't ibang mga units. May sarili siyang larga. At hindi nila kailangang kumbaga hindi sila required na mag-coordinate sa amin. Pero pwede. Ayan. So, yun naman yung arena. Pwede. Kaya lang, syempre, sila? Very strict about, una, disclosure rules. And pangalawa, about possibility of evidence coming into their play. That nabagit mo nga, exculpatory evidence. So, una, kapag kasi kami ang nagbigay, o kung sino man ang nagbigay, kailangan nilang sabihin sa kabila kung sino ang nagbigay. May ganon. Hindi yung tipong gulatan na nakita na lang namin out of nowhere. Ito. Kailangan may source para ma-vet din nung kabila. Kaya delikado yan, lalo na kung confidential yung information o kaya yung may hawak ng impormasyon, walang may kilala, tapos biglang hihingin yon kung sino ang may hawak. Then pangalawa, yung exculpatory evidence, lagi-lagi yung ini-invoke na. Alam mo yung, ewan ko pero kung minsan dito sa Pilipinas, kapag
palagay mo hindi makakabuti sa kliyente mo, hindi mo nilang sinasabi sa kabila. Parang gano'n na, hayaan mo siyang kunin yan. Dito sa ICC, hindi. Kapag ikaw prosecution, ang objective mo, makonvict siya, nakakuha ka ng ebidensya. For example, kalaunan, makakakuha ka ng magsasabi na, palagay ko po, hindi naman si Duterte ang may gawa niyan. Kunyari ganong testimonya, kailangan mong ibigay sa defense para magamit nila yon. Kaya may ganon kaming sensitivities. Kaya hindi kami kaagad-agad at hindi fully cooperating with the prosecutor. They can do it on their own. Trial ready na yung mga yan. Okay, so para ho mas maintindihan naming lahat, no? Nung panahon po na nag-iimbestiga pa itong prosecutor ng ICC, nagkaroon ba kayo ng chance together with the witnesses dito po sa kasong ito na makaharap siya para nga sa pag-establish nito pong mga facts na maari pong makonsider for the issuance of the arrest warrant? Si Karim Khan mismo, hindi. Walang ganong medyo stricto sila at kumbaga independent. Kumbaga sabi nila, you can give us the leads. Yung parang, sige, sabihin nyo sa amin kung anong impormasyon. And we did that with the submission of communications to the court. But they will investigate. Kung may conclusion, hindi nila kukunin yung conclusion namin. Sabi ko, very very stringent. Kasi sa atin, parang kung sige, bigay mo na lang sa akin lahat yan. Ako nang bahala. Or ako na ang i-adapt ko na lang kung anong sinabi mo. Ito hindi mag-i-imbestiga talaga yung court. At kahit pa nagbigay ka na ng impormasyon or ebidensya na parang kumpleto na, sila gusto nila na makumpirma, makausap mismo yung, kunyari, may nirefer kang witness, kakausapin din ulit nila yung witness na yun. Kaya sabi ko nga, medyo ibang standards. Ako, natutuwa ako kasi makikita mo na yung independence of the prosecutor from the kasi hindi parang ang lalabas sa atin kung anong sasabihin ng nagsasakdal o private complainant, tatanggapin na lang ng prosecutor kasi wala na siyang oras or tamad na siya or kung ano man. Dito talagang napakasigasi, gagawa sila ng paraan na maimbestigahan bawat isa. Sabi nga nila, nagsabit kami ng mga communications, meron daw mga footnote. Merong mga footnote. Isa-isa ida-download nila yung footnote. Kunyari, footnote, news report tungkol sa ganitong patayan. Da-download nila yan and they will cross-check. Okay. Information na nakuha sa radyo, ida-download nila yung episode at ita-transcribe, gagawin pang English. Kaya ito yung tipong makakapag-convict talaga sa mga katulad ni Duterte. Okay, so ma'am, sa ngayon, ano talaga ang papel nyo sa kasong ito? Fake news peddlers. Sinisira ang proyekto, sinisira ang Pangulo, sinisira ang hope, ang pag-asa ng bawat Pilipino. Hindi pa po nasisimulan ang paglabas ng bigas na ibebenta sa market at sa kadiwa. Patungkol po dito sa proyektong ito. Hindi pa nga nakikita, wala pang nakikitang bigas na ibebenta, pinipintasan na. Pinipintasan na panghayop. Sinabi na rin po ni Secretary Laurel ang pagkadismaya niya sa statement na ito ng Vice Presidente. So muli, tandaan po natin mga kababayan ko, ang kagustuhan po ng Pangulo ay makapagbigay ng magandang serbisyo sa inyo. Huwag po natin hayaan ang mga ganitong klase ng pananalita ay makasira. Hindi lamang sa Pangulo, kung hindi sa buong bansa. Hindi pa po nagro-roll out itong mga ibebentang bigas. Hintayin na lang po natin kapag po natapos na po yung guidelines at nailabas na po ito at saka natin mapapakita kung ano ba ang magiging resulta para sa mga kababayan natin, lalo na pagka nasa laylayan ng lipunan. Secretary. Okay. Tapos na po yung tanungan natin kanina. Binanggit ko lamang po ang mga videos na ito na mag-ingat po tayo. At dito po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat, Malacanang Press Corps. Magandang tanghali para sa bagong Pilipinas. Sa
11 senatoriables po ng alyansa. Ma'am, last na po. Reaction lang din po. Sinabi kasi ng pamilya Duterte na ang pamilya Duterte po daw magiging agresibo na rin sa pangangampanya. Ano po yung reaction ng Palace? Thank you. Good luck. Okay. Katulad po nung binanggit ko sa inyo kahapon na meron po kaming pasabi na mag-ingat po na malamang ay may manabotahe sa proyekto pong ito ng Pangulo patungkol po sa 20 pesos per kilo or kada kilo ng bigas. Baka ang sinabi po natin ay baka meron na namang mga fake news peddlers na gumamit at pakita na ang mga bigas na ibebenta ay panghayop. Dahil yun po ang sinabi ng Vice Presidente. At para patunayan malamang ang sinasabi ng Vice Presidente ay nagkalat na naman ang mga fake news peddlers. Ingatan po natin ito dahil muli sasabihin po natin ang ibebenta na bigas ay yung halagang 33 pesos kada kilo. Ito po yung regular na ibinebenta sa ngayon. Meron po tayong nakitang isang vlog or na post. Panoorin po natin ito. Yung pinakasimula po nito. So, ito po, habang po hinintay natin yung video na maipalabas. Okay. Hindi ko gustuhin ng mga kalasip ng bayan. Ang ibig daw sabihin nito ay parang nguyain nyo, inyo na yan. Pinapakita po yung halaga na 20 pesos na ang pinapakita sa taong bayan ay ito ang bigas na sinasabi sa proyekto ng Pangulo. Unang-una po, that's fake news. Disinformation. Mag-ingat po tayo, lalong-lalo na po, na pinakita po ni Senator Tolentino ang halaga sa isang cheque. Para sa mga keyboard warriors. So dito po mag-ingat po ang mga Pilipino dahil ang ibebenta po na bigas ay yun sa mga authorized outlets. Mag-ingat po tayo sa fake news peddlers. Sinisira ang proyekto, sinisira ang Pangulo, sinisira ang hope, ang pag-asa ng bawat Pilipino. Hindi pa po nasisimulan ang paglabas ng bigas na ibebenta sa market at sa kadiwa. Patungkol po dito sa proyektong ito. Hindi pa nga nakikita, wala pang nakikitang bigas na ibebenta, pinipintasan na. Pinipintasan na panghayop. Sinabi na rin po ni Secretary Laurel ang pagkadismaya niya sa statement na ito ng Vice Presidente. So muli, tandaan po natin mga kababayan ko, ang kagustuhan po ng Pangulo ay makapagbigay ng magandang serbisyo sa inyo. Huwag po natin hayaan ang mga ganitong klase ng pananalita ay makasira. Hindi lamang sa Pangulo, kung hindi sa buong bansa. Hindi pa po nagro-roll